Halo-halong emosyon nga ang nararamdaman ng ating bida matapos niyang makita ang duguang si Zhao. Samantala 30 minuto nga ang nakakalipas, ay masyado ang pagtataka ng ating bida dahil hindi pa din pinapadala sa kanya ni Zhao ang lokasyon ng mga B-rank na hinihingi niya. Kaya naman napapaisip ito kung may problema daw kayang nangyari. Napagdesisyonan nga niyang magtungo kay Zhao para makapagpaalam na din siya bago siya magtungo sa susunod niyang misyon sa Egypt. Tumatakbo nga ito habang umuulan hanggang sa ilang sandali pa nang malapit na siya sa lokasyon ni Zhao, ay narinig nito ang tunog mula sa mga pag-atake na ginagawa nila. Dahilan upang magmadali ito at masyado ang gulat niya nang makita si Greer na nakatayo malapit kay Zhao na halos maligo na sa sarili niyang dugo. Habang tinitignan nga nito ang itsura ni Zhao ay pasuray-suray sa paglalakad ang ating bida, at habang papalapit siya kila Zhao ay napapatanong siya sa kanyang sarili ng paulit-ulit kung patay na ba talaga si Zhao. Matinding galit at puot na may halong kalungkutan at paghihinagpis ang nararamdaman nito habang inaalala si Zhao, ginawa naman daw ng ating bida ang lahat upang hindi sila madamay, dahil hindi niya din kailangan ng sinuman upang magsakripisyo at ilagay sa panganib ang kanilang buhay para sa kanya. Ayaw na nga din daw sanang masaksihan o makita ng ating bida ang kanyang mga kasamahan na mamatay para sa kanya, kaya napapatanong siya kung bakit ito nangyari. Andito lang naman daw siya upang magpaalam bago siya magtungo sa susunod niyang misyon. Pero ngayon ay mukhang tunay na pagpapaalam na nga daw ito matapos niyang makita ang duguang si Zhao, at sa pagpatak nga ng luha ni Shu, ay nasabayan ito ng pagliwanag ng kanyang pangpitong bituin dahil sa labis na kalungkutan na kanyang nararamdaman. Hanggang sa ilang sandali pa ay nawasak at naputol ang mga kadenang nakapalupat sa ating bida, kasunod nga nito ay bumagsak ang malakas na kidlat, dahilan na din upang mapansin siya ni Greer at sinabing may daga na namang nahulog sa kanyang patibong. Lagi nga daw iniisip ng ating bida na nagkalat sa mundong ito ang masasamang tao, pero mayroon din namang mga naging mabait at napalapit sa kanila ng kanyang kapatid. Tinatanong nga din ito kung bakit hindi na lang sila mamuhay ng masaya habang kumikita ng pera, at kung bakit pa nila kailangan pang pumatay. Pero sinabi lang naman ni Greer na, ano naman ngayon? At kasabay nga ng pagkidlat ay sinabi ng ating bida na ngayon ay pagpatay lamang ang tanging nasa isip niya. Nagliwanag nga ang pito niyang bituin at ginamit ang abilidad na Yin Restorem. Ito ay ang bagong abilidad na na-activate matapos niyang mapagliwanag ang ikapitong bituin. Matapos nga ang Yin Restorem ay sunod niyang ginamit ang Sword Split, dahilan upang mabalat ng nagliliwanag na enerhiya ang ating bida mula sa kalangitan. Ilang sandali pa ay nakaramdam ng matinding kalungkutan ang lahat ng nilalang na nakakakita sa liwanag na bumabalot sa ating bida, at maging si Greer ay napapaisip kung bakit bigla siyang nakaramdam ng lungkot, at lalo nga siyang nagtaka nang pati ang mga hayop ay malungkot ang pagkahol at huni. Hanggang sa ma-realize niya na ang mga ganitong kaganapan ay nangyayari lamang kapag ang mga pangkaraniwang A-rank ay naging middle A-rank. Nais na nga sana niyang tumakbo ng dahil sa takot pero hinaranggan naman siya ng ating bida gamit ang water element niya. Sa pagkumpas nga ng kamay nito ay nakokontrol ng ating bida ang mga pumapatak na ulan, at sa sumunod niyang kumpas ay patungo na ang mga patak ng ulan na ito kay Greer, na napaisip dahil hindi na niya makontrol ang ulan, at iniisip nga din ito kung water element cultivator din daw ba ang ating bida na may mas mataas na antas sa kanya. Bigla namang napaluhod si Greer. Sunod nito ay nagtalsikan ang mga dugo mula sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Dahilan upang makaramdam ito ng matinding sakit sa pinsalang natamo niya, sabay tinatanong ang ating bida kung bakit tumalim ang mga patak ng ulan at sa kung ano ang ginawa niya. Pero tinanong lang naman siya ng ating bida kung alam ba niya ang patungkol sa kwento ng makalaban ni Master Li ang puppeteer sa Kuchang Ruin. Sa naging laban nga daw nila Master ay nilagay ni Master ang kanyang kapangyarihan sa mga dahon ng puno at naging libu-libong espada ang mga dahon. Kaya tinatanong naman nito kung nilagay daw ba ng ating bida ang kapangyarihan ng kanyang espada sa mga ulan, dahilan upang tumalim ang mga ito, sabay tanong kung tulad o parang sword rain daw ba ang ginawa ng ating bida. Sword rain, magandang pangalan yan wika naman ng ating bida, sabay sinabing dati ay ayaw niya sa ulan pero ngayon ay mukhang nag-e-enjoy na daw siya. Sabay pitik sa kanyang mga daliri at naging tila espada na naman sa talim ang mga patak ng ulan na patungo kay Greer. Habang hinaharangan nga niya ang sword rain ng ating bida ay sinabi nitong ang tubig lang sa 3 metrong distansya ang kaya niyang makontrol, at siguradong baliwala nga daw ito sa malakas na buhos ng ulan na nakokontrol ng ating bida. Hanggang sa tumama at bumaon ang lahat ng sword rain ng ating bida sa semento,
matapos piliting lumundag ni Greer sa lilim upang makaiwas sa atake ng ating bida. Habang nakatingin nga si Greer sa ating bida ay iniisip nito na hamak na mas malakas si Shu sa kanya. Pero bakit daw kaya hindi pa siya pinapatay? At na-realize nga niya na hindi siya bibigyan ng mabilis na kamatayan ng ating bida. Masyadong matapang at arogante nga daw ang ating bida, sabay tanong kung saan ang gagaling ang kumpiyansa at tiwala ni Shu sa kanyang sarili na hindi siya matatalo. Unti-unti ngang tumayo si Greer at nag-cast ng kanyang abilidad, habang iniisip na ito na lang ang natitira niyang paraan, kung sasanib nga daw siya sa tubig at gagawing tubig ang kalahati ng kanyang katawan ay malamang sa may pag-asa siyang manalo sa kanilang laban. Ilang sandali pa ay ginawa nito ang kanyang naiisip, at mabilis na sumugod sa ating bida pero muli ay ginamit naman ni Shu ang bago niyang abilidad upang atakihin si Greer, kaya bago pa siya tuluyang makalapit sa ating bida ay unti-unti na itong bumagsak, habang iniisip kung ang splitting sting na abilidad daw ba ang ginamit ni Shu. Sinabi naman ng ating bida na si Zhao ang unang namatay ngayon gabi, pero hindi naman daw si Greer ang mahuhuling mamamatay ngayong gabi dahil hahanapin pa ni Shu ang kanyang mga kasama. Pero bago nga daw siya mamatay ay dapat niyang maramdaman ang lahat ng pinsala at atake na naramdaman ni Zhao mula sa kanya, at muli nga niya itong inatake kung saan ay napaluhod dito sa kanyang pagbagsak, hanggang sa tuluyang humandusay sa kalsada ang kanyang katawan. 31 na hiwa, katulad ng ginawa mo kay Zhao ngayon ay bayad ka na sa pagkakautang mo, wika nga ng ating bida, pero bigla itong umubo at nasuka ng dugo sabay sinabing wala nang magbabago kahit patayin pa siya ng ating bida. Tinanong nga niya si Shu kung alam ba niya kung gaano kadami ang magnanais na hiwain ang kanyang mga laman at patayin siya, matapos nilang mabalitaan na nasangkot siya sa gulo at pagpatay, hindi nga daw mapipigilan ng ating bida ang mga magnanais na umatake at pumatay sa kanya. Bahagya lang namang natahimik ang ating bida, hanggang sasabihin nitong, time out muna, may itatanong lang ako sayo. Sinabi nga ng ating bida na inatake niya si Greer at pininsala ng tulad sa ginawa niya kay Zhao, kung saan ay mas malakas na kapangyarihan at atake din ang mga ginawa niya. Pero bakit daw buhay pa si Greer habang si Zhao ay patay na? Dahilan upang mapatanong din si Greer kung bakit nga ba nagkaganon. Hanggang sa nakarinig sila ng umubo, kaya tinanong nito si Greer kung siya ba yung umubo at hindi naman daw wika niya, hanggang sa bumangon at magsalita si Zhao at sinabing masakit ang kanyang ulo, kaya naman tila nakakita sila ng multo sa gulat. Habang naliligo nga si Zhao sa dugo at nakahawak sa kanyang ulo, ay tinatanong nito ang ating bida kung bakit siya nagtungo sa kanya. Pero iniisip lang naman ni Shu na hindi pa pala patay si Zhao, at magandang balita naman daw ito pero nakakatakot lang dahil sa nababalot ng dugo ang kanyang buong katawan, habang si Greer naman ay napapatanong dahil ang akala niya daw ay napatay na niya si Zhao. Sinabi lang naman ni Zhao na ginamit niya ang spiritual armor upang protektahan ang kanyang ibon para hindi tamaan, at yun din daw ang naging dahilan kung bakit buhay pa siya hanggang ngayon, kaya nga daw niyang magsakripisyo ng daliri pero hindi niya matatanggap pag naputol ang kanyang ibon. Agad naman siyang pinuntahan ni Shu upang tulungang tumayo at makapasok sa kanyang tindahan, habang si Greer ay iniisip na ito na ang kanyang pagkakataon. Napasigaw nga si Zhao nang makita niyang tumatakas si Greer sa kanila. Pero sinabi ng ating bida na hindi niya kailangan mag-alala dahil hindi makakatakas si Greer sa kanya, habang palayo naman si Greer ay iniisip nito na malamang sa isang dragnet ang ating bida. Akala nga daw niya ay madali lang niyang mapapatay ang mga dragnet dahil sa isa siyang B-rank, pero hamak at masyadong malayo nga daw ang pagitan ng lakas nila ni Shu, na ginamit ang kanyang water element at nakagawa ng dragon na mula sa tubig upang atakihin at patayin si Greer. Samantala matapos namang gamutin ni Shu ang mga sugat ni Zhao, ay napapaisip ito sa kung saang bagay siya nagkamali, dahilan upang matuntun at malaman ng ibang organisasyon na isa siyang spy, pero sinabi lang naman ng ating bida na wag na muna niyang isipin ang ibang bagay bukod sa pagpapagaling niya. Tinanong naman ni Zhao kung ano na ang plano ni Shu, na bahagyang natahimik at kalaunan ay sinabing may mga kailangan pa siyang patayin. Iniisip nga ni Zhao na nais pang patayin ni Shu ang dalawang B-rank na nasa kanilang listahan, pero masyado daw itong mapanganib, kaya susubukan sana niyang pigilan ang ating bida pero matapos niyang makita ang mukha nito, ay minabuti na lang niyang manahimik dahil sigurado siya na hindi niya din ito mapipigilan. Maging si Nieting nga daw ay hindi alam ang buong kapabilidad ng ating bida, at siguradong pag ninais daw ni Shu na pumatay ay walang makakapigil sa kanya. Pagtalikod nga ng ating bida ay natulala ito matapos siyang tawaging sage ni Zhao at tanungin kung saan siya pupunta. Sumagot naman ito at sinabing magtutungo siya sa itaas ng mga ulap,
At tinanong naman ni Zhao kung ano na ang gagawin niya kung sakaling hindi na siya makabalik, at sinabi lang naman ni Shu na ganun talaga kung hindi na siya makakabalik. Samantala pag-alis nga nito sa tindahan ni Zhao, ay iniisip niyang ganap na siyang B-rank matapos ma-unlock ang Yin Restoring at Nebula niya, pero mas masaya naman daw siyang malaman na buhay pa din si Zhao. Gayunpaman ay may panibagong problema naman daw siyang kinakaharap, dahil hindi niya alam kung saan matatagpuan ang dalawa pang killer na B-rank, nakalimutan nga daw niyang tanungin si Zhao patungkol sa lokasyon nila. Hindi nga nito alam kung ano na ang dapat niyang gawin dahil kakatapos lang niyang magpaalam kay Zhao, gamit ang gwapo at pinakaastig na postura niya, kaya hindi pwedeng masira lahat wika nga nito, dahil siguradong magiging katawa-tawa siya at masisira ang image niya kanina. Pero bigla namang tumunog ang kanyang cellphone, kaya agad niya itong dinukot at nakita nga ang mensahe ni Zujin patungkol sa kung saan matatagpuan ang dalawa pang killer na B-rank. Napakahusay nga daw talaga ng intelligence network ng Dragnet dahil nalaman nila agad kung ano ang mga impormasyon na kailangan niya. Gayunpaman ay pakiramdam nito na lagi siyang pinapanood ni Nieting, pero hindi bali na nga daw at kailangan muna niyang magtungo sa lokasyon kung saan niya matatagpuan ang mga killer na B-rank. Samantala sa kaparehas na oras naman sa capital ng Cathay ay sinabi ni Zujin na naipadala na niya ang impormasyon kay Lucio, bukod dito ay nalaman na din nila kung sino ang nag-hire kila Greer, at ipapadala na nga lang daw niya kay Nieting ang lokasyon kung saan matatagpuan ang mga pirata na nag-hire kay Greer. Hindi nga daw inaasahan ni Zujin na si Nieting mismo ang lalabas ngayon para lamang sa mga grupo ng pirata, na bago naman umalis ay sinabing nakikipaglaban at pumapatay si Lucio sa Africa ngayon, kaya hindi siya magpapadaig. Samantala sa Africa ay makikita ang dalawang lalaking ito na naglalakad habang umuulan, at ilang sandali pa ay nakita nila ang ating bida na napapaisip umano sa isang bagay, ito nga ay ang patungkol sa karangalan na sinasabi nila pag nakapatay sila ng Dragnet, pero hindi daw ba nila naisip ang kahihinatnan nito, kung saan ay maaari din silang mamatay. Pero hindi naman nila pinansin ang sinabi ng ating bida at nakangiti lang ang mga ito habang sinasabi na mag-umpisa na sila. Ako na ang mauunawi ka nga ng lalaking ito sabay tinanong ang ating bida kung may mga huling habilin ba siya. Matapos nang ilabas ni Shu ang Shadow Blade, ay mabilis na lumundag patungo sa kanya ang lalaki na isang Strength type awaken daw ayon sa ating bida. Sinangga naman ni Shu ang kanyang atake gamit ang Shadow Blade, at iniisip kung saan humuhugot ng lakas ng loob ang mga hambog na ito upang kalabanin ang Dragnet. Dahil naman sa patuloy na pagsangga at iwas ng ating bida sa mga atake ng hambog ay napapaisip siya kung isang sandata daw ba ang ginamit ng ating bida upang sanggahin ang atake niya gamit ang kanyang dagger. Nagtataka nga din ito kung bakit masyadong mabilis si Shu, dahil sa kasalukuyan umano niyang lakas ay walang ibang strength type ang pwedeng pumantay sa kanyang bilis, dahilan upang mapatanong siya kung sinong katayan daw ba ang ating bida, dahil wala ito sa kanilang records. Hanggang sa nagulat ito nang sumugod at inatake siya ng ating bida, dahil nga sa hindi niya makita ang Shadow Blade ay iniisip nito kung ano ang ginagawa ni Shu dahil wala naman daw siyang hawak. Pero matapos siyang masugatan ay sinabing mayroong kung ano sa kamay ng ating bida, at mabilis nga niya itong iniwasan pero agad namang niyang pinasundan ng sipa ang kanyang pag-atake. Dahilan upang masugatan si Shu sa kanyang binti, bago pa niya tuluyang mapabagsak ang hambog. Pagbagsak nga ng isa ay sunod namang umatake ang isa pang hambog kung saan ay napalibutan ng metal ang ating bida, na mabilis namang nakalabas bago pa siya makulong sa loob at sinabing sablay ang sneak attack niya, at mas malala pa siya kay Nieting dahilan upang mainis ito. At muli ngang naghanda ng pag-atake, kaya ginamit ng ating bida ang Yin Restoring, pero minaliit ito ng hambog at inaasahan nga daw niya na maglalabas ng malakas na spiritual tool ang ating bida, ngunit pangkaraniwang string lang daw pala ito, at tiyak na hindi kakayanin ang kanyang pag-atake. Pero biglang nagkapira-piraso ang kanyang mga metal, kung saan ay kumikintab pa ito dahil sa kinis ng pagkakaputol, kaya naman hindi ito makapaniwala at napapatanong sa kung paano ito nangyari, dahilan upang pagpawisan ang kanyang noo. Muli naman silang tinanong ng ating bida kung bakit nila tinuturing na karangalan ang pagpatay sa mga Dragnet, at kung hindi ba nila naiisip ang maaring maging balik nito sa kanila o kahihinatnan nila. Pero muli ay hindi naman sumagot ang mga hambog, at napansin nga lang nila ang paglakas ng ulan kung saan ay water-type cultivator umano ang siguradong mangingibabaw sa ganitong labanan, kaya napapaisip din sila kung bakit hindi pa nagtutungo si Greer dito. At habang nakatingin nga sila sa ating bida ay sinabi nilang masyado itong malakas, at may kakayanan na labanan silang dalawa kahit paparehas silang B-rank.
Pero hindi daw sila makapapayag na maliitin sila ng ating bida, kaya ginamit nito ang buo niyang lakas upang maghanda sa susunod nilang atake. Matapos namang makita ng ating bida ang gagawin nilang atake ay sinabi nito na malamang sa hindi nila naunawaan ang tanong niya, kaya sisimplihan na lang niya ito. Tinanong nga niya ang mga hambog kung napapagod na ba silang mabuhay, at habang naglalakad siya palapit sa dalawa ay iniisip ng ating bida na sila ang dahilan kung bakit ang tulad nila Zhao at Liuli ay kailangang umalis sa kanilang bansa, kung saan ay malaki ang posibilidad na hindi na sila makabalik. Na-enjoy naman na daw ng ating bida ang 18 taong mapayapa ang kanyang buhay, at ito ay dahil sa mga sakripisyong ginagawa ng mga taong katulad nila Zhao at Liuli, kaya ngayon ay siya naman ang gaganap sa mga ginagawa nila para sa mga susunod pang henerasyon ng Cathay. Bigla namang umatake ang isang habog sa ating bida, na mabilis lang namang tumakbo patungo sa pader at tumalon pabalik, upang putulin at pagpira-pirasuhin ang mga metal na gamit ng hambog sa pag-atake. Maging ang isang hambog nga na ito ay namamangha na din sa abilidad ng ating bida, pero naglakas loob pa ding atakehin ito habang sinasabi na malamang sa isang undercover dragnet ang ating bida, pero hindi na daw siya muling mahuhulog sa patibong nito. Muli namang sinangga ni Shu ang kanyang atake habang sinasabi na hindi siya isang dragnet, bukod nga daw sa madami pa siyang kailangang matutunan ay hindi niya din naman nais ang posisyon ng dragnet. Hanggang ngayon nga daw ay isang makasarili at pangkaraniwang cultivator pa din ang ating bida, pero mas mainam daw kung kalimutan na muna nila ang usapang dragnet, upang makapag-focus sa kanilang laban dahil sa pagkakataong ito ay hindi sila hahayaan pang mabuhay ng ating bida. Ang bagong batas o patakaran nga daw niya ay, ang mamatay lahat ng lumalaban o kumakalaban sa dragnet, sabay naglunsad ng pag-atake na naging dahilan ng pagkadurog ng mga dagger ng isang hambog. Hayaan mong ako ang umatake, wika naman ng isang ito, inilabas nga niya ang mga kulay gintong bilog na metal at kinalat ang mga ito sa paligid ni Shu. Dahil nga sa malalakas na energy wave ang nagmumula sa mga bilog na metal ay iniisip ng ating bida na ginamit na ng isang hambog ang huli niyang baraha, kung ganun nga daw ay hindi na din magpipigil pa ang ating bida na ginamit naman ng yin restoring at sword power niya. Habang nakatingin nga ang hambog na ito sa ginawang pag-atake ng ating bida ay iniisip niya na hindi lang pala ang mga strings ang abilidad ni Shu, at naglabas nga ito ng mga bakal na mukhang nanggaling pa sa isang construction site, upang gawing kalasag at panangga sa atake ni Shu. Buti nga daw at agad siyang nakagawa ng kalasag na bakal, dahil kung hindi ay patay na sila mula sa atake ni Shu, ilang sandali pa ay nagtatanungan na ang dalawa sa kung ano ang dapat nilang gawin. Masyado nga daw talagang malakas ang ating bida kaya nagdadalawang isip na silang labanan ito. Nanginginig na nga din ang mga ito habang nakatingin lang naman sa kanila ang ating bida, at tinatanong kung bakit tumigil na sila sa pag-atake, sabay biglang ginamit ang flying sword niya dahilan upang mabutas ang dibdib ng isang hambog. Kung ayaw na nga daw nilang umatake ay ang ating bida naman ang aatake, kasabay ng pagsusuka ng dugo ng hambog na tinamaan ng flying sword sa kanyang dibdib na naging dahilan na din ng kanyang kamatayan. Masyado naman na ang takot nito nang malaman na may mga ibang sandata at pag-atake pa pala ang ating bida, dahilan upang mapatanong ito kung kailan pa nagkaroon ng dragnet at snares ng halimaw na tulad ng ating bida. Hindi nga lang daw sa malapitang laban malakas ang ating bida dahil mas mabilis pa siya sa strength type awaken, bukod dito ay mayroon pa siyang dalawang flying sword upang magamit sa malayo ang pag-atake, kaya naman wala na daw siyang mapagtataguan at malamang sa hindi na din makatakbo. Muli nga niyang ginamit ang mga bilog na metal habang sinasabi na lalabanan niya ang ating bida hanggang kamatayan, pero ginamit lang naman ni Shu ang kidlat na kapangyarihan ng kanyang espada upang sirain ang mga bilog na metal. Dahilan upang mapaupo at luhod na lang ang hambog habang sinasabi na maging ang trump card niya ay baliwala lang sa ating bida, na muli naman siyang tinanong kung bakit ang pagpatay sa mga dragnet ay tinuturing nilang karangalan. Pero hindi daw ba nila naisip na ang kaparusahan nito ay kamatayan, at muling ginamit ang kanyang kidlat upang patayin ito, nang walang kalaban-laban. Samantala sa Cathay sa Luo City, ay tumayo naman ang ibang buhok ni Yutang matapos niyang mabasa ang mensahe ni Shu patungkol sa pagpatay niya sa 3 killer na B-rank, kaya mag-day off daw muna siya upang makapagpahinga bago magtungo sa susunod niyang misyon. Nang bigla namang bumukas ang kanyang pintuan at narinig nga daw niya si Yutang na binanggit ang pangalan ni Shu, ito nga ay walang iba kundi si Xiaoyu kaya agad na pinagpawisan si Yutang habang iniisip kung bakit nandito na naman si Xiaoyu sa kanyang office. Pero dahil sa masamang tingin at negatibong aura nito ay pinagkaila ni Yutang na binanggit niya ang pangalan Shu, dahilan upang matabig at mahulog ang kanyang laptop.
Matapos nga daw makabalik si Xiaoyu mula sa ibang bansa ay laging nasisira ang kanyang gadget sa bawat punta nito sa kanya, hanggang sa nagpakyut naman ng dalawa at muling tinanong kung nasaan si Lucio at sinusuhulan pa nga ng mga chocolates mula sa ibang bansa si Yutang. Pero sinabi naman ni Yutang na wala siyang maitutulong dahil nasa isang misyon si Shu, at wala ding nakakaalam kung nasaan siya maliban sa Dragnet at mga miyembro ng Dragnet at Snares na kasama niya sa misyon. Nainis naman si Xiaoyu sa naging sagot ni Yutang, at sinabing tama na ang kalokohan dahil nagtungo din siya kay Yutang para sa ibang bagay. Kaya naman mabilis na sumagot si Yutang at sinabing kahit ano ay gagawin at sasabihin niya kay Xiaoyu, bukod sa lokasyon ni Lu Shu. Pero nasuka ito ng dugo at naging bato ng sabihin ni Xiaoyu ay nais niyang maging Dragnet, ilang sandali pa ay napapatanong ito kung seryoso ba siya sa kanyang sinasabi. At seryoso nga daw si Xiaoyu dahil yun lang ang paraan para malaman niya kung nasaan si Lucio ngayon. Ayaw na nga daw siyang kulitin ni Xiaoyu patungkol sa lokasyon ni Lucio, kaya ang kailangan na lang niyang gawin ay mag-report kay Nieting at sabihing nais ni Xiaoyu na maging isang Dragnet. Pero hindi naman ito mapigil ang kanyang pagtawa dahilan upang mainis si Xiaoyu sa kanya. Pero muli habang natatawa ay tinanong niya si Xiaoyu kung hindi daw ba siya nagbibiro at nais niya talagang maging Dragnet. Seryoso naman daw si Xiaoyu at alam din daw niya na kaya niyang gampanan ang pagiging isang Dragnet, kung saan ay pwede din siyang subukan ni Yutang kung nanaisin niya. Pero muli ay pinagtawanan lang siya ni Yutang at sinabi na masyadong nakakatawa ang joke o biro niya. Inumpog pa nga nito ang kanyang ulo sa mesa, habang tumatawa at sinasabing nais maging Dragnet ng maliit na bata. Hanggang sa maramdaman niya ang aura ng matinding galit ni Xiaoyu na tinatanong kung tapos na ba siyang tumawa. Sabay inutusan ng kanilang squirrel na bugbugin si Yutang, kaya nakatanggap ito ng matinding masahe mula sa isang squirrel. Kinabukasan nga ay makikitang malubha ang natamong pinsala ni Yutang mula sa squirrel, kaya humihingi siya ng day off matapos sabihin ang lahat ng detalye sa kung ano ang nangyari at kung bakit siya nagkaganon. Matawa-tawa din naman si Zujin matapos makita ang itsura ni Yutang, at sinabi na magpahinga na muna siya at si Mingyo na muna ang papalit sa kanya. Sakto namang dumating si Nieting kaya tinanong niya ito kung nalaman na ba niya ang report ni Yutang, sabay sinabi na masyadong kawili-wili ang magkapatid dahil si Lucio daw ay pilit iniiwasan at tinatanggihan ang pagiging Dragnet, pero si Xiaoyu naman ay nais maging Dragnet. Sinabi naman nito na malaki ang potential ni Xiaoyu na maging Dragnet, pero kailangan daw munang mag-mature nito kaya hindi pa nila pwedeng gawing Dragnet si Xiaoyu ngayon. Tinanong naman ni Zujin kung ano ang plano niya kay Lucio. At dahil sa napatay niya ang 3 B-rank ay malaking contribution ang nagawa ng ating bida. Pinapasabi lang naman ni Nieting kay Mingyo na kung kailangan ng ating bida ng impormasyon patungkol sa mga makakasama niya at lokasyon ng kanilang tagpuan, ay dapat daw sabihin ni Mingyo na tanging Dragnet lang ang may authorization upang alamin ang impormasyon na nais niya, at tanging Dragnet lang din ang may authorization upang magpakilos ng mga tao nila at resource. Sabay sinabing hindi siya naniniwala na hindi niya mapapapayag ang ating bida upang tanggapin ang posisyon ng 9th Dragnet. Samantala napag-alaman naman daw nila Zujin na ang isang patrician sa Europe ay nais ibenta ang specimen ng World Tree sa Sardinia, kaya ang Immortals at CDF ay siguradong magtutungo sa Sardinia. Kaya naman sinabi ni Nieting na babaguhin ang destinasyon ng ating bida, at imbis na sa Egypt ay sa Sardinia na siya magtutungo. Sige, wika naman ni Zujin sabay tanong kung kailangan ba nilang mag-arrange ng transportasyon para sa ating bida, dahil malayo na daw ang Sardinia sa Africa. Pero sinabi lang naman ni Nieting na may water element si Shu, kaya siguradong makakalangoy siya patungo ng Sardinia, dahilan upang biglang sumakit ang ulo ni Zujin at isipin kung kailan ba sila titigil sa pagiging isip bata nila.